Ang problema, unti-unti pong nagbara yung ink niya. Unti-unti pong pumangit yung quality ng aking print. Ang araw mga ka-printing. So, 6 months ago, binigyan ko kayo ng initial review o partial review nitong MFC T4500 DW. Kala ko nga, ito na yung Epson Killer. Napakagandang printer nito. A3, tapos mura rin naman siya. Ang halaga nito is nasa 39,500. So, sa mga caliber ng A3, mura na po siya. Ngayon, 6 na buwan nakalipas. Ngayon lang ako nagkaroon ng follow-up review tungkol dito. Bakit tumagal ng gano'n? Okay, tumagal ng gano'n yung review na ginawa ko. Kasi, gaya nga ng sabi ko, susubukan natin siya na gawing pigment. At sabi ko, babalitaan kayo kung ano mangyayari after na magawa ko sa pigment. Kasi ang isang problema natin dito is dye ink yung nakakarga. Dye ink po nakakarga rito. At sa atin, sa panghanap buhay, yan ang isa sa ating problema. Dapat matibay din kahit paano yung printout natin. Kung dye ink, ang problema natin, pag napatakan po ng tubig yan, kumakalat po yan. At kung panghanap buhay, nakakahiya pong ibenta yan. Ngayon, ano po nangyari nung ginawa natin siyang pigment? Tuloy tinry ko po siyang kargahan ng pigment. Una, sinubukan ko muna is yung black. Kasi nung napansin ko, talagang dye ink pala talaga ang karga nito. So, nagganap muna ako nagtanong-tanong muna ako sa ating mga tropa kung meron nang nakagamit ito na nagsali na rin ng pigment. So, wala pong ako nakuha ng resultang sagot o wala akong nakuha matinding sagot. Kaya nangyari, nag-try muna ako ng pigment sa black nito. Merong mga printer kasi na yung black is pigment and yung color niya is dye ink. Kaya naisip ko, nagkaroon ako ng idea na pwedeng yun ang gawin ko. So, tinry ko po siya. Ang problema, unti-unti pong nagbara yung ink niya. Unti-unti pong pumangit yung quality ng aking print. Okay, so ayun. Nagbara nga yung head kagad. Hindi ko na rin halos mapakinabangan yung black kasi lahat na ng printout ko, napakapangit na nga din naman. Hanggang sa paulit-ulit na gano'n. Tapos lahat inaral ko kung ano yung naging dahilan niya. So linis ako na linis ang head. Wala akong naging solusyon kundi ibalik ko sa dye ink. So, binalik ko sa dye ink. Tapos kinlining ko ng kinlining. Sa ngayon kahit pa paano nagamit ko na. Kaya lang hindi na rin po bumalik yung talagang linis ng head. Sabihin hindi na rin talaga siya. Unless siguro pa-service ko talaga sa service center, no? Na parang baklasin. Kasi mahirap naman baklasin yung head niya. Ang nangyari, ngayon po, napagtsatsagaan ko siya. So, naka-best quality lagi ako. Medyo bumagal yung ano niya, pero at least napapakinabangan ko pa rin. Kapag mga printout po na... Meron ba po? Oh. Pag mga printout na mga plano, ngayon napapakinabangan ko pa rin po siya. Pag nag-print ako ng plano, malinis pa rin naman yung print niya, kaya lang naka-best quality ka dapat. Sabihin, mabagal po yung print na ginagawa ko sa kanya. Pag dinamo siya sa mabilis na print, hindi mo po siya makapakinabangan. Pangit na pangit pa rin siya. Eh, tignan natin yung quality niya. Ito siya ngayon, no? Try natin mag-nozzle. Para makita natin yan, maintenance, tapos check natin yung nozzle. So kapag nag-print siya, ganito po lalabas sa kanya. Yan. So sa ngayon, ayan, buhay na buhay pa rin naman po yung magenta niya. Yan yung cyan, yung dilaw. Pero yung itim niya, ganyan po. May barag. So kahit anong cleaning mo sa kanya, ganyan na po siya.
So, pwede pa naman po yan. Babara natin ang solution yung papatagalin natin. Pero sa ngayon po, hindi ko gano'n siya pinagpapansin. Nagagamit ko rin naman siya. Naka-setting ako ng best quality. Tapos, okay naman po siya. So, ang kagandahan dito sa lugar namin kasi, itong A3, ang bigay namin nito is 40 pesos. So, kung dye ink, 40 pesos, panalo-panalo ka pa rin. Ang pangit nga lang, yung cost nga lang nito, dye ink ang gamit mo. So, pag pinataka mo ng tubig yan, kalat po yan. Yun po yung pangit sa kanya.